about sa mga kabit na proud pa na sila yung pinili. Actually, may nakita ko sa TikTok na gano'n. Matagal na siya, siguro last month. Ito yun. So, yun guys, nakita nyo naman siguro yung caption. Proud pa siya kasi pinili daw siya ng lalaki kaysa dun sa legal wife. So, yung unang nakita ko yun, actually may ines kasi bakit kailangan pang ika-proud yun na mas pinili ka nung lalaki kaysa dun sa legal wife. Kasi guys, unang-una, alam mo palang okay sila nung asawa niya, and yet, pumasok ka sa eksena. Doon pa lang, maling-mali na kahit sabihin mo, may reason yung lalaki kung bakit nagloko siya at ikaw yun. Hindi pa rin dapat reason yun or ika-proud mo yun. And again, for me lang guys, opinion ko lang. Pag alam nyo guys na yung tao kasal, and yet, okay sila nung asawa niya, huwag kang i-eksena. Kasi, malaki yung chance na magkahiwalay yung mag-asawa na dahil sa inyo. For me lang yun kasi malaking kasalanan yun. And then, opinion ko lang din, base nga doon sa comment ko, okay lang, para sa akin, okay lang, pumatol ka sa kasal, basta hindi ikaw yung reason kung bakit kung bakit sila naghiwalay. Kaya ako yun nasabi guys at na-comment yun kasi nandun ako sa sitwasyon na yun na naging kami nung boyfriend ko ngayon. Matagal na silang wala ng legal wife niya. Hindi ko lang alam, basta alam ko more than 5 years na silang hiwalay nun legal wife niya. And then nagkakalala kami, hiwalay na rin talaga sila. And then guys, masasabi ko lang dun sa mga taong ganun nga, na proud pang nakasira sila ng pamilya kasi nga daw sila yung pinili. So, karma na yung bahala sa inyo. Kasi sa gusto nyo guys, may karma yun. And then, sana bago nyo yung ginagawa, iniisip nyo yung mga maaapektuhan. Yung mga anak, ganun. And then, naatim nyo ba yun na yung partner nyo galing sa agaw, inagaw nyo lang, kaya naging kayo, or pumasok ka sa buhay niya na nagkakaproblema silang mag-asawa, and then natuluyan silang maghiwalay na dahil sa'yo. Alam mo yun, sana yung mga ganung tao nakakatulog pa sorry sa word ko. Actually, hindi din ako or inis din ako sa mga ganun na alam mo okay sila ng pamilya niya tapos papasok ka. Ako kasi takot ako sa karma. Actually, kahit na alam ko yung boyfriend ko matagal na silang wala ng legal wife na bago naging kami, iniisip ko minsan yung karma pa rin. Hindi ko alam bakit ko naiisip yun kahit na alam ko naman sa sarili ko na hindi ako yung dahilan kung bakit sila naghiwalay. Wala lang, naiisip ko lang. Masarap pa rin kasi guys na sa feeling na yung partner mo
hindi siya galing sa agaw. Basta ganun, hindi siya galing sa agaw. And then sa mga tao naman na nagluloko, na may partner sila, ano ba masasuggest ko? Sana pinag-iisipan nyo siyang mabuti. Sana mapapangatawanan nyo siya. Mapapanindigan nyo siya. Hindi yung kapag nagkahulihan kayo, nasabihin mo. Kasi, noong time na yun, wala kang time sa akin. Yung mga ganon. Yung mga ganong reason na nakakabwisit. So, ibig sabihin, dahil wala kang time dun sa tao na yun, o yung sa partner mo na yun, hahanapin mo sa iba. Diba? Actually, may mga kilala akong ganon. Na ginagawa lang daw nila yun kasi nga yung partner nila nagpukulang sa kanila. Actually guys, ako galing din ako sa long time relationship, and then naghiwalay din kami. Basta may reason naman din yun kung bakit kami naghiwalay. Hindi rin dahil sa boyfriend ko ngayon. Siyempre dun sa long relationship namin na yun, madami din mga problema. Basta yun ay naghiwalay kami. Basta naghiwalay kami nung hindi dahil sa boyfriend ko ngayon. And then dun sa mga nagsasabi sa akin na hindi ka naman kabit kasi matagal na silang hiwalay. Para sa akin guys, kabit pa rin ako kasi kasal pa rin sila kahit na matagal na silang wala. Actually, masakit siya na katotohanan. Pero syempre, ano magagawa mo? Ganun talaga yun eh. Kasal siya. And then, nung pinasok ko din naman itong relasyon namin, syempre pinag-isipan ko siya mabuti guys. Kasi alam ko yung sasabihin ng ibang tao na nakakalala sa akin na hindi naman din ako nagkamali sa comment nila na bakit pumatol ka dun, ikasal na yun. Lagi ko sinasabi guys, hindi naman ako yung reason kung bakit sila naghiwalay. And then sinasabi ko, aanin ko yung binata kung hindi ko naman talaga mahal. Diba guys? Papatol ka sa binata para lang masabi ng mga kakalala mo, oh, binata yung ano niya, kahit may anak siya. Diba? Aanin ko yung mga papuri nyo kung hindi naman ako masaya. Yun yung natutunan ko guys. Actually yung relasyon ko ngayon, ang dami kong natutunan na kapag pinakinggan mo yung mga comment ng ibang tao, hindi mo talaga mahanap yung tunay na saya. Para sa akin yun na. And then naging strong ako dahil dun sa pinili ko din. Dahil nga doon sa boyfriend ko, parang ngayon guys, pag sinasabi nilang pumatol yan sa may asawa tapos may mga anak, parang lagi kong sinasabi guys sa isip ko, wala kayong pakialam. Basta wala kaming inaapakang ibang tao o pineperwisyo. Ganun na guys, nasa isip ko. At wala kaming sinasaktan na iba. Ganun. And then dun sa mga tao na in a relationship and then pumapatol pa sa iba, lalo na pag sa babae. Yung pag babae kasi nagluloko guys, sobrang pangit kasi malaki yung mawawala sa babae. Yung ibang, yung tipo may boyfriend ka, tapos magbo-boyfriend ka sa iba. Tapos, eto pa yung masakit dun guys Tapos, may nangyayari sa inyo ng boyfriend mo. May mangyayari sa isang boyfriend. Diba guys, parang nakakaano ng pagkatao yun guys. For me yung halimbawa, nakakasama mo pareho yung
yung dalawang tao na yun. Tapos makikipag-sex ka sa dalawang tao. Parang hirap. Ewan ko ba't yung iba ng kakayanan yun guys. May mga kilala akong ganun pero hindi ko na kailangan i-mention. Basta may mga kilala akong ganun na may boyfriend sila. Dalawa. Ganun. Tapos may contact din silang yung dalawa niyang boyfriend sa kanya. Paano yun guys pag nabuntis kayo? Hindi nyo rin malalaman kung sino yung tatay. Kasi dalawa yung tinutulog nyo. Tulad sa tulpo. Pag ganun yung topic guys sa tulpo, nanggigigil ako. Lalo na kapag yung babae. Tulad pala kanina na may napanood ako guys. Yung babae, tinuhog niya yung magpinsan. Ayan, buntis siya. Hindi malaman kung sino tatay. Kasi, parehong may nangyayari sa kanila ng dalawang magpinsan na lalaki. Bali parang November 3, nagsisex sila ng isa. November 17, nagsex din sila ng isa. Ganon. Basta nagigigil ako guys kapag ganon. Kasi bakit ganon? Kababaeng tao mo. Diba? Pangit kasi pag sa babae gumaganon. Pangit na sa lalaki. Mas pangit sa babae guys. Kaya minsan nadadama yung ibang babae. Actually guys, ako may na-experience ako na feeling ng ibang lalaki, pare-pareho yung mga babae na easy to get. Yung ganon. May na-encounter akong ganon guys dati. Ngayon tumigil na kasi pinupost ko na yung boyfriend ko. So syempre titigil na sila. Alam nila may boyfriend ako, hindi ako papatol. Kasi kung hindi ka ready makipagrelasyon or makipag-commitment, huwag kang magbo-boyfriend. Kasi may masasaktan ka eh. Diba? Ngayon, kung ayaw mo ng commitment, gusto mo lang ng sex, huwag kang magbo-boyfriend. Ano ka na lang? Yung friends with benefits. Para diba guys? Hindi mahirap yung gano'n. Kasi may boyfriend ka o may girlfriend ka. Tapos makipag-sex ka sa iba. Tapos malalaman ng partner mo, di ba ang sakit mo? Kung sa akin gawin yun, gawa yung boyfriend ko ngayon. Actually, sinasabi ko na sa kanya yun kasi nga, para alam din niya, lagi ko sinasabi sa kanya, maghihiwalay lang kami siguro kapag nagloko pa siya. Kasi naniniwala kasi ako guys na kapag niloko ka ng isang beses, gagawin at gagawin niya pa rin yan. Kasi alam niyang tatanggapin mo siya. Para sa akin na yun, ewan ko lang sa iba. Kasi may nagsasabi na iba na kaya lang naman yung ginagawa yan kasi may mga easy to get. Hindi guys. Kasi unang-una, para sa akin, kung mahal mo talaga yung partner mo, hindi ka papasok sa isang sitwasyon na alam mong ikakapahamak ng relasyon mo. Para yun sa akin Kasi tsaka kung mahal mo talaga yung isang tao, kahit malayo kayo, hindi ka magluloko. Para sa akin din yun Ewan ko sa iba, baka may mag-against na naman sa akin. Basta pa, yung sinasabi ko, opinion ko yun, para sa akin yun. Ano pa ba yung sasabihin ko? Basta guys, ang ma-advise ko sa inyo bago nyo pinapasok yung mga ganun sitwasyon, pag-isipan nyo siyang mabuti. Kasi sa gusto nyo, may balik yun sa inyo. At naniniwala ako sa ganon. Yun lang guys. Salamat.